Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang. Makikikomento naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na habang binubuksan mo ang kwentong ito, may sari-sari rin tayong pinagdadaanan sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya halika na, simulan na natin ang isang istoryang puno ng sakit, pagpipigil, at mga lihim na unti-unting bubuo sa kapalaran ng isang babaeng matagal na minamaliit. Lumaki si Almira Salcedo sa isang maliit na baryo sa Lucena, Quezon, kung saan ang mga bahay ay dikit-dikit, ang mga tsismis ay mabilis kumalat, at ang kahirapan ay parang parte na ng hangin na nilalanghap ng bawat pamilya. Hindi siya iyong tipo ng dalagang maingay, palabiro, o laging gustong mapansin. Mas kilala siya bilang tahimik, responsable, at laging may dalang lumang notebook na pinagsusulatan niya ng gastusin, utang, bayarin, at mga plano sa susunod na buwan. Maaga siyang natutong maging matatag dahil maaga rin niyang naranasan ang mabigat na realidad ng buhay. 16 na taong gulang pa lang siya nang bawian ng buhay ang kanyang ama na si Roman, isang tricycle driver na halos buong buhay na inalay sa paghahanap buhay. Naiwan kay Almira ang kanyang inang si Isabel na madalas magkasakit at ang nakababatang kapatid na si Joren na nooy nasa elementarya pa lamang. "Anak, mag-aral ka pa rin," madalas sabihin ni Isabel kahit inuubo na ito habang nagbabalat ng bawang sa kusina. "Huwag mong isipin na dahil wala na ang tatay mo, kailangan mo nang kalimutan ang pangarap mo." Ngumiti lang si Almira noon kahit alam niyang hindi ganon kasimple ang sitwasyon. "Inay, hindi ko naman kinakalimutan," sagot niya habang inaayos ang sobre ng mga bayarin sa mesa. "Inaayos ko lang po ang paraan kung paano tayo makakarating doon." Habang ang ibang kabataan sa lugar nila ay abala sa barkada, sayawan o pangangarap ng magarang buhay sa Maynila, si Almira ay nagtitinda ng suman tuwing umaga, nagtututor tuwing hapon, at nagtutranscribe ng mga resibo at inventory ng isang maliit na hardware store sa bayan tuwing gabi. Hindi siya nagreklamo. Hindi rin siya mahilig ipaalam sa ibang tao ang bigat ng mga dinadala niya. Sa kabila ng lahat, may kakaiba kay Almira. Matindi ang disiplina niya sa pera. Kapag kumita siya ng 100, tila kaya niyang pagkasyahin iyon na parang 500. Natuto siyang magtabi kahit 20 o 50 lamang kada linggo. Natuto rin siyang huwag basta magtiwala sa matatamis na salita, lalo na nang minsang lokohin ng kanyang ina sa isang pautang na hindi naman totoong mababayaran. "Anak, baka sobra ka namang magduda sa tao," minsang sabi ng kapitbahay nilang si Aling Nena nang marinig na tumanggi si Almira sa isang alok na siguradong kikita raw na investment. Umiling si Almira at tinimplahan ng kape ang matanda. "Mas mabuti ng mabagal ang asenso, Aling Nena. Ang mahalaga, sigurado." Dahil sa sipag at talino, nakapagtapos siya ng accountancy sa isang state university sa tulong ng scholarship, sideline at matinding tiyaga. Ilang beses siyang muntik huminto, lalo na nang maospital si Isabel dahil sa hypertension, pero lagi niyang isinasaisip ang pangako niya sa sarili na balang araw hindi na mamomroblema ang pamilya niya kung saan kukuha ng pangkain, pangbayad ng gamot, o pampaaral. Pagkatapos makapasa sa board exam, unti-unting bumukas ang pinto ng mas magandang oportunidad para sa kanya. Nakapasok siya sa isang accounting firm sa Makati. Doon niya unang nasilayan ang buhay sa siyudad, mga gusling salamin, mga taong nagmamadali, mga relong mamahain, at mga pangakong parang laging nakasakay sa mamahaling kotse. Pero kahit nasa siyudad na siya, hindi nagbago ang likas niyang ugali. Hindi siya mahilig sa branded na bag, hindi rin siya nagpapadala sa luho. Ang sahod niya ay maingat niyang hinahati para sa bahay, para sa gamot ng ina, para sa matrikula ni Joren, at para sa maliit ngunit tuloy-tuloy na ipon. Doon nagsimula ang isa pa niyang lihim na lakas. Sa isang seminar tungkol sa taxation at asset management, may nakilala siyang matandang broker na nagngangalang Nanding de Vera, o mas kilala sa tawag na Tio Nanding. Hindi ito kamag-anak, ngumit dahil maayos at magalang si Almira, naging malapit sa kanya ang matanda. Si Tio Nanding ang unang nakita na bukod sa pagiging maingat sa gastos, may likas na isip negosyo rin ang dalaga. "Mira,
Sabi nito minsang magkaharap sila sa isang karinderyang malapit sa rekto. Hindi habang buhay empleyado ka lang, matutong tumingin sa papel. Minsan nandun ang totoong ginto. Papel po? Nagtatakang tanong ni Almira. Mga titulo, foreclosed properties, tax delinquent lots, mga bagay na inaayawan ng iba dahil matrabaho, pero kapag marunong kang tumingin, may kinabukasan. Noon unang nabuksan ang isip ni Almira sa mundong hindi nakikita ng karaniwang manggagawa. Sa tulong ni Tiyo Nanding, natuto siyang umintindi ng tax declarations, deeds of sale, mortgage papers, at mga legal na detalye ng ari-arian. Hindi siya agad bumili ng malaki. Ang una niyang investment ay isang maliit na lote sa probinsya na halos walang pumapansin. Sumunod ay isang murang foreclosed na paupahang unit na kanyang inayos ng paunti-unti gamit ang ipon at bonus. Hindi alam ng marami, pero habang simple ang tingin sa kanya ng mga tao, dahan-dahan palang may binubuo si Almira. Isang seguridad na hindi nakasandal sa kahit sinong lalaki, kamag-anak o padrino. Anak, bakit parang hindi ka man lang nagpapahinga? Tanong ni Isabel minsang umuwi si Almira galing Maynila. Trabaho ka na nga roon, tapos pag uwi mo may inaasikaso ka pang papeles. Umupo si Almira sa tabi ng ina at marahang hinaplos ang kamay nito. Kasi po ayoko nang maranasan ulit nating mamilipit kapag may emergency. Ayoko na po na si Joren ay titigil sa pag-aagal dahil lang walang maibang bayad. Habang kaya ko pa, gagawa ko ng paraan. Napaluha si Isabel pero pinilit ngumiti. Ang bait mong anak. Umiling si Almira. Hindi po ito kabaitan, inay. Takot po ito. Ayokong bumalik tayo sa wala. Sa opisina naman sa Makati, hindi rin naging madali ang buhay niya. Dahil mahinhin at hindi palaimik, madalas siyang inaakalang madaling utuin. Ngunit sa bawat task na ibinibigay sa kanya, mahusay niya itong natatapos. Kaya kahit hindi siya mahilig makisabay sa office politics, dahan-dahan siyang nakilala bilang isa sa pinakamaasahang empleyado sa finance team. May mga katrabaho siyang maingay at mahilig manglait, gaya ni Celine at Marco, na madalas pagtawanan ng simpleng baon niyang adobo at gulay. Almira, aba parang hindi tumataas ang sweldo mo ah, tukso minsan ni Celine habang inilalapag ang imported salad sa pantry. Bakit hindi ka man lang bumili ng mas sosyal na lunch? Hindi umimik si Almira nung una. Tinakpan lang niya ang lalagyan ng pagkain at humigop ng tubig. Ngulit nang magpatuloy si Marco sa kantyaw, bahagya siyang napangiti. Mas gusto ko ng simple ang baon ko, mahinahon niyang sagot. Ang mahalaga, wala akong utang sa credit card. Napatahimik ang dalawa. Sa unang tingin, tila wala siyang talag, pero kapag nagsalita si Almira, palaging may laman. Sa mga panahong iyon, wala pang nakakaalam na malapit nang magbago ang direksyon ng buhay niya. Dahil sa husay niya sa trabaho, napili siyang katawanin ng kumpanya sa isang high-level corporate tax seminar sa isang hotel sa Makati. Isang event na dinadaluan ng mga negosyante, auditors, legal consultants, at mga taong sanay sa mamahaling usapan at mas mamahaling ngiti. Hindi naman siya komportable sa ganong klaseng pagtitipon. Sa totoo lang, kung pwede lang ay gusto na niyang umuwi agad pagkatapos ng lecture. Nakasuot siya ng simpleng cream blouse, maayos na slacks at manipis na pearl earrings na minsang ibinigay sa kanya ng ina nung una siyang nagkatrabaho. Habang tahimik siyang nakatayo sa gilid ng function hall, hawak ng isang folder ng seminar materials, may biglang lumapit na isang lalaki na pornalang tindig at halatang sanay makihalubilo sa mayayaman. "Excuse me," magalang nitong bungad. "Ikaw ba si Miss Almira Salcedo? Ikaw yung nagtanong kanina tungkol sa tax exposure ng real property transfers, tama ba?" Bahagyang nagtaka si Almira at tumanggo. "Opo, bakit po?" Ngumiti ang lalaki, isang ngiting kompante, makinis at tila sanay makuha ang tiwala ng kausap. "Leandro Vergara," sabi nito habang iniabot ang kamay. "Salamat po." "Pwede bang hindi po?" Natatawa ang sabi ng lalaki. "Parang ang tanda ko naman." Napangiti rin si Almira kahit bahagya lamang. Hindi niya pa alam noon na ang simpleng pagpapakilala sa function hall na iyon ang magiging simula ng isang mahabang kabanata ng kanyang buhay. Kabanatang magsisimula sa tila maamong pagkilala pero unti-unting maghahatid sa kanya sa isang tahanang puno ng lihim, yabang at sakit. Ngunit sa gabing iyon, isa pa lamang ang malinaw. Si Almira Salcedo ay isang babaeng matagal nang natutong mag-ipon, magtiis, at magtayo ng sariling mundo nang hindi humihingi ng awa kanino man.
At kahit hindi pa niya alam, ang bawat sentimong naitabi niya, bawat dokumentong pinag-aralan niya, at bawat pagtitimpi na kinaya niya ay may malaking papel sa laban na haharapin niya sa mga susunod na taon. Bago tayo mag-umpisa sa pagpapatuloy ng ating istorya, gusto ko munang batiin ng bawat isa sa inyo na nananatiling nakatutok. Kung nakaabot ka hanggang dito, siguradong dama mo na rin ang unti-unting bigat ng buhay ni Almira. Kaya bago tayo tumuloy, ikomento mo naman kung anong oras ka nanonood at kung anong probinsya o lungsod ang pinanggagalingan mo. Nakakatuwang isipin na habang sinusundan natin ang laban ng isang babae, may mga tao ring kagaya niya na tahimik lang pero matitibay sa totoong buhay. Nang gabing iyon sa seminar sa Makati, hindi inakala ni Almira na ang simpleng pakikipagkamay niya kay Leandro Vergara ang magiging simula ng isang relasyon na sa umpisa ay tila isang magandang pangarap, ngulit kalaunan ay magiging dahan-dahang pagkakabuo ng isang bitag na matagal bago niya tuluyang makikita. Pagkatapos ng seminar, nagpaalam sana siyang mauunang umuwi, ngunit sumabay si Leandro sa paglakad niya palabas ng hotel lobby. "Uuwi ka na agad?" tanong nito habang hawak ang coat sa isang kamay at ang susi ng sasakyan sa kabila. "Opo, may biyahe pa po ako at maaga pa po akong papasok bukas." Ngumiti na naman si Leandro. "Sabi ko nga, wag neng po. At saka, ihatid na kita." "Ay, wag na, sanay naman ako." Almira, malumanay nitong putol, hindi masamang tumanggap ng simpleng kabutihan. Napatigil si Almira. Hindi siya sanay na pinaglalaanan ng ganoong klaseng atensyon. Sa buong buhay niya, siya ang laging nagbibigay, laging nag-aayos, laging may responsibilidad. Kaya nang minsan may taong tila gustong umalalay sa kanya nang walang hinihinging kapalit, hindi niya agad nakita ang dahilan para magduda. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang pagpaparamdam ni Leandro. Hindi ito mapilit, hindi rin bastos. Marahan ang kilos nito, maingat ang pananalita, at laging alam kung kailan siya dapat tawagan. Kapag overtime si Almira, may darating na pagkain. Kapag alam nitong may check-up ang ina ni Almira, magte-text itong, "Kumusta si Tita Sabel?" Kapag alam nitong exam week ng kapatid nitong si Joren, magpapadala ito ng simpleng mensahe. "Sabihin mo kay Joren kayang-kaya niya." Dahil dito, unti-unting lumambot ang pang-iingat ni Almira. Minsang umuwi siya sa Lucena para dalawin ang pamilya, hindi na itago ni Sabel ang paghanga. "Mabait yang Leandro mo," sabi nito habang nag-aayos ng mga prutas na ipinadala ng binata. Hindi gaya ng ibang lalaki na puro salita. Hindi agad sumagot si Almira. Nakaupo siya sa harap ng maliit nilang mesa, pinagmamasdan ng basket ng imported fruits na tila hindi bagay sa payak nilang kusina. "Mabait nga po," mahinang sabi, "pero hindi ko pa rin po siya lubos na kilala." Mula sa sulok, sumabat si Joren na nooy batilyeno pa at abala sa pagguhit sa kanyang sketchpad. "Ate, kung hindi mo siya sasagutin, baka may ibang kumuha. Sayang naman, mukhang namang mabango at mayaman." Napailing si Almira. Hindi naman amoy at kotse ang batayan ng pagkatao. "Pero bonus na yun," nakangiting tugon ni Joren. Napatawa si Sabel at si Almira naman ay nakangiti na rin. Ngunit sa kaloob-looban niya, hindi niya pa rin lubos na mapaniwala na may isang lalaking kagaya ni Leandro na kusang lalapit sa isang babaeng kagaya niya. Simple, abala at walang ibang maipagmamalaki kundi sipag at talino. Hindi nagtagal, ipinakilala ni Leandro siya sa pamilya nito. Sa unang pagkakataon na nakarating si Almira sa tahanan ng mga Vergara sa Quezon City, ramdam niya agad ang bigat ng lugar. Malawak ang salas, makintabang sahig, mamahalin ng mga dekorasyon, at kahit ang katahimikan ng bahay ay tila may kasamang paghusga. Sa gitna ng salas, nakaupo si Doña Clestelina Vergara. Tuwid ang likod, nakaayos ang buhok, at halatang sanay siya na ang sentro ng lahat ng bagay. "So, ikaw si Almira?" sabi nito nang hindi man lang tumayo. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa na parang isang produkto sa estante. "Leandro says you work in finance." "Opo," mahinahong sagot ni Almira. "Accountant?" tanong muli ng matanda. "Opo." "Maganda rin," singit ng isang babae mula sa hagdanan. "Simple pero presentable."
Ito si Patrice, ang nakababatang kapatid ni Leandro. Makinis, maporma, at halatang may ugaling palaging may komento sa lahat. Napilitang ngumiti si Almira. Magandang hapon po. Tanging iyon lang ang tugon ni Doña Celestina bago muling humigop ng tsaa. Well, at least marunong kang magdala ng sarili mo. Mula sa dining area ay may lumabas namang matandang kasambahay na may maomong muka. Ma'am, nakahain na po ang merienda. Bigla itong tumigil nang mapansing may bisita. Ah, ikaw pala ang sinasabi ni Sir Leandro. Malumanay nitong sabi. Ako si Ellen. Ngumiti si Almira. Ako po si Almira. Sa simpleng titig ni Ellen, may kakaiba siyang naramdaman. Parang may gustong sabihin ng matanda, ngulit pinili munang manahimik. Sa hapagkainan, napansin agad ni Almira ang sistema ng pamilya. Si Doña Celestina ang laging may huling salita. Si Leandro ay palangiti ngulit maingat sa kilos, tila sanay na huwag kontrahin ng ina. Si Patrice naman ay palaging may pahadjing na parang biro, pero halatang sinusukat ang reaksyon ng kausap. Almira, sabi ni Doña Celestina habang pinupunasan ang gilid ng labi. Anong family background mo? Bahagyang natigilan si Almira. Taga Lucena po kami. Ang nanay ko po ay homemaker. Yumawa na po ang tatay ko, tricycle driver po siya noon. Ah, tugon ng matanda, saka tumango na parang may kinumpirma sa sarili. Simple. Bago pa man makadagdag si Almira, sumingit si Leandro. Ma, ang importante naman ay ayos siyang tao. Hindi ko naman sinasabing hindi, sagot ni Doña Celestina, ngulit may malamig na talim sa boses nito. Natural lang naman na gustuhin ng magulang na mapunta ang anak sa kapantay niyang pamilya. Bagamat ngumiti si Almira, ramdam niyang may kung anong mabigat na bagay na pumasok sa dibdib niya. Hindi lantad ang pang-aapi, pero sapat para maunawaan niyang hindi siya tinatanggap ng buong buo. Pagkatapos ng gabing iyon, kinausap siya ni Leandro sa sasakyan. Ignore mo na si Mama, sabi nito. Ganun lang talaga siya. Maarte, mapili, pero mabuti naman ang puso. Tahimik na nakatanaw si Almira sa bintana. Hindi ko naman kailangan na gustuhin niya agad ako. Hinawakan ni Leandro ang kamay niya. Basta ako, gusto kita. Iyon ang mga salitang pilit pinanghahawakan ni Almira sa mga panahong sunod-sunod nang dumarating ang mga maliliit na senyales na may mali sa mundong papasukin niya. Gayunpaman, dahil sa mahinahon at matiyagang panlilikaw ni Leandro, bumigay rin ang puso niya. Hindi siya nadala sa yaman nito, kung hindi sa pakiramdam na baka sa wakas may isang taong handang samahan siyang magpahinga mula sa mahabang laban ng buhay. Nagpakasal sila makalipas ang mahigit 1 taon. Sa unang tingin, tila maayos na naging buhay may asawa nila. Hindi man marangya ang seremonya, naging maganda ito. Dumalo si Isabel na luhaan sa tuwa. Si Joren naman na unang nagbibinata na ay halos hindi makapaniwalang ang ate niyang dating laging nakayuko sa ledger ay ikinakasal na sa isang lalaking galing sa malaking pamilya. Ate, bulhong ni Joren habang inaayos ang kwelyo ng barong bago magsimula ang seremonya. Sigurado ka na ba? Ngumiti si Almira. Oo, bakit mo natanong? Kasi parang ang layo ng mundo ninyo. Tumingin si Almira sa simbahan saka kay Leandro na nakikipagkamay sa mga bisita. Minsan, hindi naman pareho ng mundo ang importante. Minsan, pareho lang dapat kayong marunong magmahal. Ngulit ilang buwan pa lamang pagkatapos ng kasal, nagsimula nang lumitaw ang mga bagay na dati ay napagtatakpan lang ng tamis ng panlilikaw. Ang maliit na construction firm ni Leandro na ipinakikilala nitong family business ay hindi pala kasing ayos ng inakala niya. Magulo ang libro, sabog ang liquidation, may mga supplier na hindi naaasikaso at may ilang tax filings na delayed na ng ilang buwan.
Nung una, pakiusap lamang ang lapit ni Leandro. Mira, baka pwede mo lang silipin itong accounts namin. Sandali lang naman. Ikaw lang talagang mapagkakatiwalaan ko. Dahil asawa niya ito, pumayag si Almira. Isang-isang gabi ang lumipas habang inaayos niya ang mga ledger, nagre-reconcile ng bank statements, at pinapalinaw ang mga papeles na nooy halos isuko na ng dating staff. Hindi niya namalayan, mula sa pakisilip ay naging siya na ang tahimik na tagasalba ng gulong pinansyal ng negosyo ng asawa. Mabuti pa si Almira, may silbi. Narinig niyang biro minsan ni Patrice habang may family dinner. Kung wala siya, baka matagal nang pinasaray ang opisina ninyo. Natawa ang ilan, pero si Doña Celestina ay hindi ngumiti. Kaya dapat alam din ni Almira ang lugar niya. Malamig nitong sabi. Hindi dahil nakakatulong siya, ibig sabihin pwede na siyang masyadong masanay. Hindi umimik si Almira. Tinapik lamang ni Leandro ang kamay niya sa ilalim ng mesa, senyas na huwag patulan ng ina. Pero sa halip na mapawi ang kaba niya, lalo lang itong tumindi. Habang tumatagal, napansin niyang sa pamilya Vergara, ang kabaitan ay kadalasang may kasunod na pabor. Kapag maayos ang mood ni Doña Celestina, may ipakikisuyo itong bank follow-up. Kapag magiliw si Patrice, may gusto pala itong ipa-approve na payment o ipa-check na kontrata. Kapag malambing si Leandro, may panibagong problemang kailangan niyang ayusin sa opisina. At sa kabila ng lahat, pinilit pa rin ni Almira na paniwalaang normal lamang ang lahat ng iyon sa pagsisimula ng buhay may asawa. Hanggang sa dumating ang mas mabigat na usapan, ang bahay. Noon ay nakatira pa lamang sila sa isang inuupahang upscale townhouse na sagot ng pamilya Vergara sa panlabas na tingin, ngulit sa likod ng imahe ay baon pala sa pressure si Leandro. Gusto ni Doña Celestina na magkaroon sila ng sariling bahay na maipagmamalaki sa mga amiga at business partners. May napili na itong property sa isang exclusive subdivision. Malaki, maganda ang lokasyon, at akmang-akma sa status na gustong ipakita ng pamilya. Ngunit may problema. Naipit sa utang at record issues ang credit standing ni Leandro dahil sa naunang business obligations. Si Doña Celestina naman ay may dati ng mga nakapangalan na assets na magiging sagabal sa approval. Nang mga panahong iyon, si Almira ang may pinakamalinis na financial record, maayos ang income documentation, at maingat sa lahat ng papeles. Isang gabi, kinausap siya ni Leandro sa kanilang kwarto. Mira, bungad nito. May pagkakataon tayong makakuha ng magandang bahay. Talagang magandang investment ito para sa future natin. Maganda naman iyon, pero kaya ba natin? Kaya, mabilis nitong sagot. Ang kailangan lang, gamitin muna natin ang pangalan mo sa processing. Siyempre, bahay naman nating mag-asawa iyon. Tahimik si Almira. Muli niyang naaalala ang mga itinuro ni Tio Nanding tungkol sa mga papel, pangalan, obligasyon at panananggutan. Magkano ang kailangang ilabas? Maingat niyang tanong. Doon na umamin si Leandro. Malaki ang kailangang down payment at kapos sila sa cash flow. Nang gabing iyon, hindi siya agad sumagot. Ngunit habang tulog ang asawa niya, gising siya sa dilim. Iniisip ang posibilidad na baka ito ang simula ng mas maayos nilang buhay. Isang tahanan na hindi pansamantala. Isang bahay na maaaring maging pundasyon ng pamilya at marahil ng mga pangarap na tagal niyang inipinagpalaban. Hindi pa niya alam noon na ang bahay na iyon na paglalaanan niya ng sariling pera, pangalan at tiwala ang siya ring magiging sentro ng pinakamabigat na kahihiyan na ipaparanas sa kanya ng pamilyang pinili niyang mahalin. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang pasalamatan ang lahat ng patuloy na nakikinig at nakikisubaybay. Habang lumalalim ang kwento ni Almira, mas lalo nating nakikita kung paanong ang tahimik na pagtitiis ng isang tao ay may hangganan din. Kaya bago natin ito ituloy, i-comment mo naman kung anong oras ka nanonood ngayon at kung anong lugar ang pinanggagalingan mo. Nakakatuwang isipin na habang may isang Almira na lumalaban sa kwentong ito, may nakikinig din na baka dumaan o dumaraan sa parehong klase ng pananahimik at pananakit.
Pagkaraan ng gabing iyon kung saan hiniling ni Leandro na gamitin ang pangalan ni Almira para sa pagbili ng bahay, hindi agad siya sumagot. Ilang araw niya iyong pinag-isipan. Sa opisina, habang nakatitig siya sa isang spreadsheet ng kliyente, bigla-bigla na lang sumasagi sa isip niya ang tanong, bakit kailangang pangalan niya ang gamitin? Totoo bang pansamantala lang iyon? O may mas malalim pang dahilan kung bakit siya ang gustong ilagay sa lahat ng dokumento? Kinagabihan, kumawasap siya kay Tio Nanding. Tio, maingat niyang bungad. Kung sakaling may property na bibilhin, tapos pangalan ko ang ilalagay pero hindi naman ako ang gustong magmay-ari sa tingin ng ibang tao, delikado po ba yun? Sa kabilang linya, ilang segundong natahimik ang matanda bago sumagot. Anak, ang papel ay papel. Hindi iyan naniniwala sa lambing, awa o paliwanag. Kung sino ang nakapangalan, sa kanya iikot ang responsibilidad at karapatan. Kaya kung ilalagay mo ang pangalan mo, siguraduhin mong alam mo ang bawat pinipirmahan mo. Paano po kung asawa ko naman? Mas bumigat ang boses ni Tio Nanding. Mas lalong dapat kang mag-ingat. Hindi dahil mahal mo, ibig sabihin dapat nakapikit kang pumirma. Matagal na hawak ni Almira ang telepono kahit tapos na ang tawag. Hindi siya nagalit sa payo. Sa totoo lang, iyon ang pinakakailangan niyang marinig. Ngunit sa mga sumunod na araw, pinagsikapan ni Leandro na lambingin siya. Mas maaga itong umuuwi, dinadalhan siya ng pagkain, at kung makatingin ay parang siya lang ang babaeng mahalaga sa mundo nito. Mira, sabi ni Leandro isang gabi habang magkatabi silang nakaupo sa kama. Pangarap ko lang naman ito para sa atin. Ayokong tumanda tayo na palipat-lipat ng tirahan. Gusto kong magkaroon tayo ng bahay na talagang masasabi nating atin. Tahimik siyang nakinig. Ikaw ang may pinakamalinis na record sa atin mayon, dagdag pa nito. Pero hindi ibig sabihin nun ay iyo lang ang bahay. Tayo pa rin iyon. Pamilya tayo. Iyon ang salitang tumama kay Almira. Pamilya. Marahil dahil ilang taon na rin siyang sanay na siya ang sandigan sa sarili nilang bahay sa Lucena, marahil dahil sawang-sawa na rin siyang magdala ng lahat ng mag-isa, nanaing ang pag-asa na baka tama si Leandro, na baka ito na nga ang simula ng isang mas maayos na kinabukasan. Kaya pumayag siya. Hindi basta-bastang proseso ang pinagdaanan nila. Ilang linggo silang pabalik-balik sa bangko, developer's office at notaryo. Dahil accountant si Almira at sanay sa detalye, siya rin ang unang nakahalata na hindi talaga kaya ni Leandro at ng pamilya nito na ilabas ang kailangang halaga sa umpisa. Ang down payment na kanilang ipinangako ay kulang. Ang ilang pondo ng construction firm ay nakatali sa mga obligasyon, may mga delay pa sa ilang receivables. Nang nakita niya iyon, hindi niya agad ipinakita na nababahala siya. Sa halip, umuli siya sa Lucena isang weekend at kinausap ang ina niyang si Isabel. Nay, sabi niya habang nagtitimpla ng kape, kung sakaling kailanganin ko pong galawin ang ipon ko para sa isang bahay, sa tingin niyo po ba tama lang? Nag-angat ng tingin si Isabel. Para sa inyo ba ni Leandro? Opo. Huminga ng malalim ang ina. Anak, ayoko namang panghimasukan ng buhay may asawa mo, pero ang pera mo, dugot pawis mo yan. Kung ilalabas mo, siguraduhin mong hindi ka lang umaasa sa pangako. Napayuko si Almira. Mahal ko po siya. Mahalin mo, malambot na sagot ni Isabel, pero wag mong ipamigay pati isip mo. Hindi man tahasang tutol ang ina niya, ramdam ni Almira ang pag-aalala nito. Ngunit dahil gusto niyang maniwala sa asawa, inilabas pa rin niya ang malaking bahagi ng naipon niya sa loob ng maraming taon. Hindi lang iyon ang ginamit niya, pati ang ilang kinita niya sa dalawang maliliit na investment property na tinulungan siyang bilhin noon ni Tio Nanding ay ipinambuno rin niya sa equity completion. Nang araw na iabot niya ang manager's check, bahagyang nanginginig ang mga daliri niya. Sigurado ka na ba? Tanong ni Tio Nanding nang samahan siya sa bangko para sa ilang dokumento. Tiningnan ni Almira sa papeles. Nandoon ang pangalan niya. Malinaw, buo, legal. Opo, sagot niya. Asawa ko naman po. Hindi kumibo ang matanda, ngunit halatang gusto pa sanang itong sabihin. Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang turnover at fit-out ng bahay sa exclusive subdivision sa Quezon City. Maganda ang lokasyon, malawak ang bakuran, at eleganteng tingnan ng kabuuan nito.
Nang una iyong makita ni Doña Celestina, halos lumiwanag ang buong mukha nito. "This is more like it," sabi ng matanda habang umiikot sa sala na wala pang mueble. "Ito ang bahay na bagay sa apelido natin." Bahagyang nauntog sa dibdib ni Almira ang sinabi nito. "Apelyido natin." Hindi man lang nito nabanggit na ang perang nagpabilis sa lahat ay galing sa manugang nitong matagal nang minamaliit. "Maganda nga po," simple niyang tugon. Sa tabi niya ay si Patrice na halatang tuwang-tuwa ring mag-ikot sa second floor. "Ate Almira," anito sa mapagkunwaring malambing na boses, "ang ganda pala ng taste mo kahit simple ka. Good job!" Hindi malaman ni Almira kung insulto ba iyon o papuri, ngunit gaya ng nakasanayan, pinili niyang manahimik. Habang lumalalim ang proseso ng pagpapaayos ng bahay, lalo ring lumalalim ang pagkakasangkot niya sa buong pamilyang Vergara. Hindi lang pala titulo at down payment ang aasikasuhin niya. Siya rin ang kumausap sa contractor na si Engineer Ponce. Siya rin ang nag-reconcile ng billing discrepancies sa supplier ng tiles at siya rin ang sumalo sa problema nang malaman nilang may ilang post-dated checks ang naibigay ni Leandro sa maling schedule. "Mira, ikaw na muna ang kumausap," sabi ni Leandro minsan habang halatang pagod ngunit iwas sa responsibilidad. "Kapag ako ang humarap dyan, lalong lalaki ang gulo." "Ako na naman?" tanong ni Almira, bagamat mahina lamang. "Mahal, ikaw lang ang marunong magpaliwanag ng maayos." At gaya ng dati, siya na naman ang humarap. Sa bawat gusot na inaayos niya, mas lalo niyang nararamdaman ang hindi komportableng katotohanan, unti-unti ang bahay na ito ay hindi lang basta para sa kanilang mag-asawa. Isa itong proyekto ng buong pamilyang Vergara para sa kanilang imahe, at siya ang tahimik na pundasyong pilit nilang ikinakaila. Paglipat nila sa bahay, lalo niyang nakita ang sistema sa loob ng pamilya. Si Doña Celestina, kahit hindi doon permanenteng nakatira sa simula, ay halos araw-araw dumalaw at kumilos parang siya ang may-ari ng lahat. Pinapalitan nito ang mga kortinang pinili ni Almira, kine-question ang ayos ng kusina at minsan pa'y nagpatawag ng interior decorator na kaibigan nito nang hindi man lang siya kinakausap. "Celestina, masyadong pong malamig ang gray para sa dining area," sabi ng decorator. "Then change it," mabilis na sagot ng Donya. "I don't want this house looking like a middle-class office." Narinig iyon ni Almira mula sa hagdan. Hindi siya bumaba agad. Saglit siyang pumikip, saka marahang huminga. Pagsapit ng gabi, kinausap niya si Leandro. "Pwede bang ako naman ang tanungin bago baguhin ang mga nasa bahay?" Tanong niya. "Tayo ang nakatira rito." Nag-angat ng mata si Leandro mula sa cellphone niya. "Mahal, Mama just wants to help." "Pero tayo ang may buhay dito," pigil na sabi ni Almira. "Hindi man lang ako kinonsulta." Naiinis na ibinaba ni Leandro ang cellphone. "Mira, curtains lang yan. Kailangan bang palakihin?" "Curtains lang." Iyon ang paulit-ulit na naririnig ni Almira sa tuwing may mali. "Maliit na bagay lang. Hayaan mo na. Pagbigyan mo na si Mama. Intindihin mo na si Mama." Unti-unti niyang napansin na sa bawat pagkakataong dapat siya ang unahin bilang asawa, siya ang kailangang umurong para hindi masira ang katahimikan ng pamilya. Maging si Patrice ay dumalas na rin ang pakikialam. May sarili itong susi sa bahay. Pumapasok kahit walang paalam, nagdadala ng mga kaibigang social, at kung minsan ay ginagamit pa ang entertainment room para sa mga wine night nang hindi nagpapaalam. "Patrice, pwede bang mag-message ka na lang bago ka pumunta?" Minsang sabi ni Almira nang maabutang magulo ang sala at may mga baso sa center table. Tumaas ang kilay ni Patrice. "Excuse me? Bahay ito ng kuya ko." Saglit na tumahimik si Almira bago sumagot. "Bahay din ito ng asawa ng kuya mo." Napasinghal si Patrice. "Grabe ka namang salita, akala mo naman." "Patrice," putol na Leandro. Ngulit imbes na kampanyan si Almira, inilungan lamang nito siya ng may halong pakiusap at inis. "Hayaan mo na, wag na tayong gumawa ng issue." Muli, siya na naman ang kailangang intindihin.
Taning sina Ellen at Mang Rodel lamang ang tilak tunay na nakikita ang pagod niya. Minsan ay nadatnan siya ni Ellen sa kusina, tahimik na nakaupo habang nakatitig lang sa tasa ng tsaa. "Mang Almira," mahinang sabi ng kasambahay, "kumain na po ba kayo?" Ngumiti si Almira kahit mamumugto ang mata. "Mamaya na, Nay Ellen." Lumapit ang matanda at marahang inilapag ang isang maliit na plato ng pandesal. Hindi po maganda ang may dinadala ka na nga sa puso, gutom ka pa. Napatingin si Almira rito. Sa simpleng malasakit na iyon, muntik na siyang maiyak. "Maraming salamat po." Nag-atubili si Ellen bago nagsalita. "Pasensya na po kung hindi ko man kayang magsalita palagi, pero nakikita ko po ang lahat." Hindi sumagot si Almira. Hindi niya alam kung anong sasabihin, pero sapat nung may isang tao sa bahay na iyon ang umaaming hindi siya baliw, hindi siya sobrang sensitibo, at lalong hindi siya nag-iimbento ng hirap. Kasabay ng pagbigat ng pakikitungo sa kanya ng pamilya ni Leandro, lalo rin siyang nasadlak sa trabaho ng construction firm nito. Mula sa simpleng pagtitingin sa accounts, siya na halos ang naglinis sa buong financial mess ng negosyo. Late remittances, missing invoices, questionable reimbursements, lahat iyon ay isa-isa niyang inayos. Hindi iyon hingin ng asawa bilang pabor, para bang natural na lamang na dapat niyang gawin. "Kung wala ka talaga ewan ko na lang," sabi ni Leandro minsan habang nag-aayos siya ng folder sa study room. Hinalikan siya nito sa noo at saka tumalikod. Sa iba, baka sapat na ang ganong lambing, pero para kay Almira, unti-unti na niyang nakikita na sa bahay na ito, sa negosyong ito, sa pamilyang ito, siya ay mahalaga lamang kapag may kailangang ayusin. At sa kaibuturan ng dibdib niya, may isang tahimik na boses na nagsisimula ng umalingaw-gaw, na baka ang bahay na pinundar niya gamit ang kanyang pangalan, sipag at ipon ay hindi magiging tahanan ng kapayapaan, kundi isang magarang kulungang siya rin ang nagbayad. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang lahat ng patuloy na nakatutok hanggang dito. Habang mas lumalalim ang pinagdaanan ni Almira, mas lalo nating nakikita na hindi lahat ng sugat ay may sigaw. Minsan, ang pinakamasakit ay iyong dahan-dahang binabago ang buhay mo habang pinipilit mong maging matatag. Kaya kung nandito ka pa rin, ikomento mo naman kung anong oras ka nanonood at kung taga saan ka. Tara! Ituloy na natin ang kwento ng isang bahay na unti-unti nang nagiging testamento ng panlalamig, pananamantala, at mga lihim na hindi na kayang itago habang buhay. Sa mga sumunod na buwan matapos mapagtanto ni Almira na ang bahay na pinundar niya ay tila nagiging isang magarang kulungan, mas lalo niyang naramdaman ang unti-unting pagkawala ng dating Leandro na nakilala niya sa seminar sa Makati. Nandun pa rin ang bihis, ang mabangong pabango, ang mahusay magsalita, at ang kakayahang magmukhang mahinahon sa harap ng ibang tao. Pero sa loob ng bahay, iba na ang timpla nito. Kung dati-rati ay kinukumusta siya tuwing lunch break, ngayon ay kaya ng maghapon na walang mensahe. Kung dati ay sinasabayan siya sa hapunan, ngayon ay madalas gabing-gabi nang umuuwi o kaya ay sasabihing may client dinner, emergency meeting o out-of-town project visit. Sa umpisa, pinaniwalaan iyon ni Almira. Hindi dahil tanga siya, kundi dahil sinubukan niyang iligtas sa isip niya ang posibilidad na ang lalaking pinakasalan niya ay kaya palang magsinungaling ng ganito kalalim. Isang gabi, pasado 10:00 na nang dumating si Leandro. Nag-aayos noon si Almira ng mga resibo sa study room dahil may hindi na namang magkatugmang cash flow report sa construction firm nito. Pagpasok ng asawa niya, agad niyang naamoy ang matamis at mamahaling pabangong hindi sa kanya. Nag-angat siya ng tingin. "Late ka na naman." Nagluwag ng korbata si Leandro at umiwas ng tingin. "May dinner meeting. May kausap kaming potential investor." Tahimik siyang tumanggo. Kung dati, magtatanong pa siya ng karugtong. Sino, saan, bakit hindi nag-text, pero sa gabing iyon, pinili niyang tingnan lamang ito habang humuhubod ng relo. May marka ng lipstick sa gilid ng puting cuff ng polo nito. Hindi maliwanag nakita sa unang tingin, pero bilang babaeng matagal nang natutong maging mapagmasid sa detalye, hindi iyon nakaligtas kay Almira. Hindi siya sumagot agad.
Lumakad si Leandro papunta sa minibar at kumuha ng tubig. Bakit ganyan kang tumingin? Ibinaba ni Almira ang hawak na folder. May investor bang naka-lipstick shade na coral pink? Natigilan ng lalaki. Isang mabilis na segundo lang iyon, pero sapat na para makita ni Almira ang pagkabigla. Ano? Kunway inosenteng tanong dito. Tumayo si Almira at marahang nilapitan ng asawa. Itinuro niya ang cuff ng polo. Ito. Bahagyang natigilan si Leandro bago biglang napabuntong hininga. Baka sa event lang. Maraming tao. Nagbeso-beso. Leandro. Mahinahon ang boses ni Almira, ngunit malamig. Huwag mo akong kausapin na parang hindi ako marunong makaintindi. Ilang sandali silang nagkatiginan. Sa huli, tumalikod si Leandro at ibinaba ang baso sa counter. Pagod na ako, Mira. Ayoko ng away. At iyon ang pinakamasakit. Hindi ang posibilidad ng pagtataksil, kundi ang paraan ng pag-iwas nito na para bang siya pa ang gumagawa ng gulo sa simpleng paghahanap ng totoo. Kinabukasan, hindi na iyon muling binanggit ni Leandro. Kumilos ito sa bahay na parang walang nangyari at si Almira, bagamat tahimik, ay nagsimulang makinig, tumingin at mag-ipon hindi lang ng pera o papeles, kundi ng mga sinyas. Hindi nagtagal, nagkaroon ng charity gala si Doña Celestina sa isang hotel sa Ortigas. Ayaw sana niyang dumalaw dahil pagod siya sa trabaho at hindi naman siya komportable sa mga kaibigang palaging may sukat na tingin sa kanya. Ngunit iginiit ni Leandro. Kailangan nandun ka, sabi nito habang inaayos ang necktie sa harap ng salamin. Baka pag-uusapan ka na naman ni Mama. Napangiti si Almira ngunit walang saya. Hindi naman tumitigal si Mama mo kahit naroon ako. Hindi sumagot si Leandro. Sa halip ay tinapik lang siya sa balikat na parang sapat ng sagot iyon. Sa gala na iyon, lalo niyang naramdaman ang pagkakaiba ng mundong pinanggalingan niya at ng mundong pilit siyang ipinapasok ng mga Vergara. Nagkikislapan ang mga chandelier, kumakaway ang mga babaeng nakabrilyante, makinis magsalita ang mga lalaking sanay sa boardrooms at country clubs. Sa isang sulok ng ballroom, habang may hawak siyang baso ng juice, napansin niya ang isang babaeng sobrang komportable sa tabi ni na Doña Celestina at Patrice. Matangkad, maayos ang tindig, mapula ang labi at halatang sanay sa atensyon. May aura itong parang hindi bisita kundi parte ng pamilya. Almira, tawag ni Patrice nang makita siya. Come, meet Vian. Lumingon ang babae at ngumiti. So, ikaw pala si Almira. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Parang may bagay itong alam na hindi pa alam ng kausap niya. Ako si Vian Rebolledo. Dagdag nito habang iniabot ang kamay. Event stylist. Matagal ko nang nakakatrabaho si Tita Celestina. Tita. Napansin agad iyon ni Almira. Mabilis na tita ang tawag, hindi ma'am o Mrs. Vergara. Ngumiti rin siya. Almira, ang ganda mo pala in person. Simple but elegant. Pareho ng tono ni Patrice, pareho ng ngiting hindi niya mabasa kung papuri ba o pangiinsulto. Maya-maya, dumating si Leandro bitbit ng 2 kliyente. Nang makita si Vian, mabilis ang ngiti nito. Masyadong mabilis, masyadong natural. Vian, nandito ka na pala. Sabi nito, kanina pa, hindi ka man lang dumaan sa prep room. Busy, sagot ni Leandro sabay tingin kay Almira na parang may gustong tiyaking wala siyang napansing mali. Sa buong gabing iyon, pinanood ni Almira ang maliliit na bagay. Ang madalas na paglapit ni Vian kay Leandro, ang paraan ng bahagyang pagyuko nito kapag may ibinubuluwang lalaki, ang komportableng tawa nila sa mga sandaling hindi nakatingin si Doña Celestina. Hindi pa iyon ebidensya, ngunit sapat na iyon para magsimulang bumigat ang dibdib niya. Pag-uwi nila, tahimik ang biyahe. Pagpasok sa bahay, siya ang unang nagsalita. Gaano na kayo katagal magkakilala ni Vian? Sandaling natigilan si Leandro habang inaalis ang sapatos. Bakit? Simple lang ang tanong to. Matagal na, family friend siya. Napatingin si Almira. Family friend ba o mas malapit pa roon? Biglang tumigas ang mukha ni Leandro. Ano bang gusto mong palabasin? Hindi ka tanga, sagot niya, ngunit wala nang lambing sa boses. Hindi ka tanga, pero nagiging paranoid ka na. Paranoid. Mabigat ang salitang iyon, at lalo pa iyong bumigat nang mapansin ni Almira na mula nang itanong niya si Vian, tila mas naging mailap si Leandro.
Mas naging maingat sa cellphone, mas palaging nakataob ang screen, mas mabilis lumayo kapag may tawag. Minsan ay nadadatnan niya itong nasa terrace, mahinang magsasalita at pagbalik sa loob ay sasabihing kliyente lang iyon. Sa mga panahong iyon, hindi niya sinabi sa ina niyang si Isabel ang buong nangyayari. Ayaw niya itong alalahanin. Ngulit minsang napadalaw ang kanyang ina sa bahay kasama si Jordan, hindi nakaligtas kay Isabel ang lungkot sa mukha ng anak. "Anak, payat ka," sabi nito habang inaayos ang baon nilang pasalubong sa kusina. "Marami lang pong inaasikaso." Sumabat si Jordan na nooy nasa kolegyo na sa kursong architecture. "Ate, hindi ba pwedeng kumuha na lang kayo ng ibang accountant para sa kumpanya nila? Parang ikaw na yata ang sumasalo ng lahat." Ngumiti si Almira, pilit. "Aayusin ko lang ito, konti pa." Tinitigan siya ni Isabel, saka marahang hinawak ang kamay niya. "Mira, anak, huwag mong hayaan na sa kakapuno mo sa buhay ng iba, ikaw naman ang unti-unting maubos." Hindi makasagot si Almira. Ramdam niya ang hapdi sa lalamunan, pero gaya ng dati, pinigil niya ang luha. Ang tunay na dagok ay dumating ilang linggo matapos ang gala. Kinailangan niyang pumunta sa opisina ng construction firm ni Leandro nang hindi oras para dalhin ang ilang dokumentong urgent na kailangan sa BIR submission. Dahil nasa meeting raw ang asawa niya sa labas, ayon sa sekretary nitong si Dax, iniwan na sana niya ang mga folder sa desk nito. Ngulit nang itulak niya ang bahagyang nakabukas na pinto ng private office, doon siya natiginan. Nandon si Vian. Nakatayo ito malapit sa mesa ni Leandro, nakahawak sa braso ng asawa niya. Hindi man sila naghahalikan sa sandaling iyon, ngulit hindi na kailangan ng ganoon para maintindihan ni Almira ang eksena. Masyadong malapit, masyadong pamilyar, masyadong kumpante para maging inosenteng usapan lamang. Sabay silang napalingon. "Almira?" agad na sabi ni Leandro, sabay bitaw ng kamay ni Vian. Ibinaba ni Almira ang hawak na folder sa mesa. Maingat, tahimik, nanginginig ang loob pero hindi ang kilos. "May kailangan kayong pirmahan sa BIR packet. Nilagay ko na ang tab sa mga kulang." "Listen," hakbang ni Leandro palapit. Umiling siya. "Wag dito. Wag ngayon." Hindi niya nilingon si Vian kahit nararamdaman niyang nakatitig ito sa kanya. Hindi rin siya nag-eskandalo, hindi siya sumigaw, hindi siya nanampal, hindi dahil mahina siya, kung hindi dahil sa mismong sandaling iyon, may bahagi ng pagkatao niya na tila tumigas at luminaw. Sa elevator pababa, sakalang siya nanginig. Himawak siya sa bakal na railing at pumikit. Hindi luha ang unang lumabas sa kanya, kung hindi isang mabigat na paghinga. Ang tunog ng isang babaeng matagal nang nagtiis at sa wakas ay wala nang maikakaila sa sarili. Ang gabing iyon, hinintay niya si Leandro sa bahay. Pagpasok pa lang nito, kita na sa mukha ang tensyon. "Mira, let me explain." Nakaupo si Almira sa dining table, tuwid ang likod, nasa harap ang isang tasa ng malamig ng tsaa. "Sige," malamig niyang sabi, "ipaliwanag mo." Huminga ng malalim si Leandro. "Hindi ganoon ang iniisip mo." "Nakakatawa," sagot niya. "Kasi sa puntong ito, hindi ko na kailangan pang mag-isip." "Leandro, nagkamali ako, pero, putol niya, unang beses na tumaas ng bahagya ang boses. "Pero ano? Pagod ka? Nalito ka? Hindi mo sinadya?" Tahimik si Leandro. Tumayo si Almira. "Ilang buwan na?" Hindi sumagot ang lalaki. "Ilang buwan na, Leandro?" Sa wakas ay marahang sagot nito. "Hindi ko na alam." At doon tuluyang may nabasag sa loob ni Almira. Hindi na dahil sa selos, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa malinaw na katotohanang habang siya ay abalang inaayos ang kumpanya, ang bahay, ang reputasyon at ang kapayapaan ng pamilya nito, ang asawa niyang pinaglabanan niya sa sarili at sa mundo, ay unti-unti nang bumubuo ng ibang buhay sa likod niya. At sa gabing iyon, unang beses na naramdaman ni Almira na ang susunod niyang mga hakbang ay hindi na para iligtas ang kasal, kundi para iligtas ang sarili niyang nalulunod sa loob ng sarili niyang bahay. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang lahat ng patuloy na nakatutok at sumasabay sa bigat ng bawat tagpo. Habang lumalalim ang kwento ni Almira,
mas kitang-kita natin na may mga pagkakataong ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa sigaw, kundi sa desisyong ginawa niya kahit wasak na ang puso niya. Kaya bago natin ituloy ito, ikomento mo naman kung anong oras ka nanunood at kung taga saan ka. Tara, samahan nating muli si Almira sa gabing nagsimulang mabuo ang isang bagong anyo ng kanyang pagkatao. Hindi na bilang asawa lang, kundi bilang babaeng unti-unting nagigising sa katotohanan. Pagkatapos ng gabing inamin ni Leandro sa paraang, hindi man tuwiran ay sapat na para durugin ang katahimikan ng pagsasama nila, hindi natulog ng maayos si Almira. Hindi rin siya umiyak ng malakas, hindi siya nagbasag ng plato, at lalong hindi siya nagwala sa buong bahay. Sa halip, nakaupo lamang siya sa dulo ng kama habang ang ilaw mula sa labas ay bahagyang sumasagi sa malamlam niyang mukha. Naririnig niya ang mahinang ugong ng aircon, ang malalayong tahol ng aso sa subdivision at ang paghinga ni Leandro na sa kabilang gilid ng kama ay pilit pang nagpapanggap na pagod lang, hindi may kasalanan. Ngulit sa dibdib ni Almira, may isang bagay ng tuluyang natapos. Pagsikat ng araw, nauna siyang bumangon. Nagtimpla siya ng kape, nagluto ng simpleng almusal at naghain sa mesa na parabang ordinaryong umaga lang iyon. Nang bumaba si Leandro, mukhang nag-aabang ito ng panibagong komprontasyon. Ngunit hindi iyon ibinigay ni Almira. May meeting ako sa office. Tanging sabi niya habang inilalapag ang tasa nito. Napatingin si Leandro. Mira, tungkol sa kagabi. Late na ako. Putol niya, walang taas ng boses, walang luha, walang panginginig. Hindi alam ni Leandro kung mas matatakot ba siya sa sigaw o sa katahimikang iyon. Dahil sa unang pagkakataon, walang hinahabol si Almira na paliwanag. At kapag ang isang babaeng matagal nang nagtatanong ay biglang tumigil, may ibig sabihin na iyon. Sa opisina, pilit niyang tinapos ang mga report na nasa lamesa niya. Ngunit kahit gaano siya sanay magpigil, hindi nakaligtas sa kanyang katrabaho si Maylene Arceo, isa sa iilang hindi mapagmataas sa finance department, ang panlalalim ng kanyang mga mata. Mira, mahinang sabi nito habang naglalagay ng folder sa kanyang mesa. Okay ka lang ba? Ayos lang, automatikong sagot ni Almira. Ngumiti ng bahabya si Maylene, parang alam na hindi totoo ang sagot. Kapag gusto mong may mapagsabihan, nandito lang ako. Hindi ako mausisa. Marunong lang akong makirandam. Hindi sumagot agad si Almira. Ngulit sa simpleng alok na iyon, biglang sumikip ang dibdib niya. Minsan, sapat na palang may isang taong hindi nangungulit pero handang makinig. Kinagabihan, imbes na dumiretso sa bahay paggaling sa opisina, nagpunta siya sa isang maliit na cafe sa Ortigas. Doon niya muling nakita si Attorney Noel Dizon, ang dati niyang kaklase sa kolegyo na ilang beses na rin niyang nakakamustahan online, ngunit hindi pa niya kailanman nilapitan tungkol sa sariling buhay. Pag-upo pa lang ni Noel, napansin agad nito ang itsura niya. Mira, mahinang sabi ng abogado, sinaktan ka ba? Bahagyang natigilan si Almira sa tanong. Umiling siya. Hindi naman siya inaanakan ng kamay. Tahimik si Noel. Pero sinasaktan ka. Doon lang napayuko si Almira, ilang segundong mahigpit niyang hinawakan ng hawakan ng tasa bago nagsalita. May iba siya, mahinang sabi niya. Matagal na tingin ko. Tapos, pakiramdam ko ako na lang ang nagdadala ng lahat. Sa bahay, sa kumpanya, sa imahe nilang pamilya. Ako pa rin ang pinapalabas na may utang na loob. Hindi sumabat si Noel. Hinayaan muna siyang magsalita. Isa-isa niyang ikinuwento ang tungkol kay Vian, ang paglamig ni Leandro, ang pakikianam ni Doña Celestina, ang pagkontrol ni Patrice, ang paraan ng pagtrato sa kanya sa bahay, at ang katotohanang nasa pangalan niya ang property, ngunit parabang wala siyang karapatang magsalita rito. Nang matapos siya, marahang huminga si Noel. May mga dokumento ka ba? Napatingin si Almira. Dokumento? Sa bahay, sa pera, sa mga transfers, sa mga pinirmahan mo, sa business involvement mo, sa anumang bagay na makakapagpatunay kung ano talaga ang bahagi mo sa pinansyal nilang buhay. Doon naalala ni Almira ang lahat ng itinabi niyang kopya,
bank transfer receipts, notarial papers, acknowledgement copies, email printouts, equity payment schedules, pati ilang screenshots ng mga paghilin ni Leandro ng tulong sa pera at processing. Nasa akin ang karamihan, sagot niya. Good, sabi ni Noel, ngunit walang saya ang tono. Dahil sa puntong ito, Mira, hindi na dapat puso lang ang pinapairal mo. Dapat isip na rin. Huwag mo munang ipaalam sa kanila na lumalayo ka na sa emosyon. Mas delikado ang babaeng tahimik na nag-iisip kaysa babaeng galit na galit. Natahimik si Almira sa sinabi nito. Ano bang gusto mong gawin? Tanong muli ni Noel. Mahabang sandali muna siyang tumingin sa salamin ng kafe kung saan sumasalamin ang mga ilaw sa labas. Hindi ko pa alam kung kaya ko nang tapusin, pero alam kong hindi ko na kayang manatiling bulag. Tumanggo si Noel. Sapat na muna iyon. Hindi mo kailangan magdesisyon ngayong gabi. Pero mula ngayon, kailangan mong maging maingat. Lalo na sa mga papel na ipapapirma sa'yo. Parang may malamig na tubig na bumuhos sa likod ni Almira. Mga papel. Pagbalik niya sa bahay nung gabing iyon, nadatnan niya sa study room si Leandro na tila naghihintay. Maayos ang buhok, kalmado ang mukha, at sa mesa ay may isang brown envelope. Mira, sabi nito sa pinakamalambing na boses na dati epektibo sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Lumapit siya ngunit hindi umupo. Inilabas ni Leandro ang ilang dokumento. May inaayos lang ako para sa business restructuring, para mas malinis ang books at hindi ka na masyadong maabala. Kailangan ko lang sana ng pirma mo rito. Tahimik niyang tinignan ng mga papel. Hindi niya agad hinawakan. Basa na siya sa ganitong klase ng tono. Ang tono ng taong gustong magmukhang mahinam habang may itinutulak na hindi pa lubos malinaw. Kulang ang attachments, sabi niya. Napakunot ang noo ni Leandro. Ha? Hindi kompleto ang supporting documents. Bakit may transfer of beneficial use clause dito? At bakit may authorization related to future asset handling? Saglit na natigilan ng lalaki. Hindi nito inaasahan na sa unang basa pa lang ay mahuhuli na agad ni Almira ang laman. Technical lang yan, para mas mapadali. Hindi ako pipirma. Putol niya. Mira, asawa mo ko. Mas lalo akong hindi pipirma dahil asawa kita. Sagot niyang ng diretsyo. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, tuluyang nawala ang paamo sa mukha ni Leandro. Ano bang nangyayari sa'yo? Lahat malang pinagdududahan mo. Hindi siya natinag. Hindi ako nagdududa. Nagbabasa ako. Iyon ang simula ng tahimik, ngulit tuloy-tuloy na paglalabanan nila sa loob ng bahay. Wala mang sigaw gabi-gabi, ramdam sa bawat hapagkainan, bawat tingin, bawat paghinga sa loob ng salas, ang bigat ng lamat sa pagitan nilang mag-asawa. At gaya ng inaasahan, mabilis iyong naamoy ni Doña Celestina. Minsang inimbitahan siya ng Doña sa tanghalian sa isa sa paborito niyang restaurant sa Tomas Morato. Ayaw siya na niyang pumunta pero naramdaman niyang kailangan niyang makita kung gaano kalaki ang alam ng biyenan niya. Pag-upo pa lang nila, hindi na nagpaligoy-ligoy ang matanda. Almira, sabi nito habang marahang hinahalo ang kape. Ang asawa, marunong magtimpi. Hindi lahat ng pagkakamali ay kailangang gawing dulo ng mundo. Tumingin lang si Almira. Kaya niyo po bang tingnan ako sa mata at sabihing simpleng pagkakamali lang ito? Bahagyang tumaas ang kilay ni Doña Celestina. Men are weak in certain ways, pero ang matalinong babae marunong sumalo para hindi bumagsak ang buong pamilya. Napangiti si Almira, ngunit malamig. Nakakapagtaka po. Ako na nga ang niloko. Ako pa ang inaasahan ninyong sumalo. Biglang tumigas ang mukha ng Donya. Huwag kang bastos. Hindi po ako bastos, sagot niya. Pagod lang po akong gawing sunod-sunuran. Mula noon, tuluyan ang nag-iba ang pakikitungo ni Doña Celestina sa kanya. Kung dati malamig lamang, ngayoy hayagan na ang pagmamaliit. Kapag may mga bisita, ipinaparamdam nitong si Almira ang dahilan ng tensyon sa bahay. Kapag may family gathering, may mga pahahig itong, ang iba kasi kapag nakahawak ng konting papel, akala mo pag-aari na ang buong mundo. Hindi lamang yon.
maging si Patrice ay dumagdag sa pagpapalala ng sitwasyon. Sa social circle nila, unti-unti nitong ipinakalat na si Almira raw ay sobrang selosa, kontrolado ang kuya niya at nahihirapang makibagay sa lifestyle ng pamilya. Umabot pa sa puntong may ilang kakilala ni Leandro ang tumitingin sa kanya na parang siya ang problema sa relasyon. Sa isang brunch gathering, narinig pa niyang bulong ng kaibigan ni Patrice na si Shanice. Siya ba yung wife? Akala ko naman severe ang issue. Ang tahimik naman. Sinagot iyon ni Patrice sa manghinang boses, ngunit sapat para marinig niya. Exactly, yung mga tahimik ang usually mahirap pakisamahan. Hindi pumatol si Almira, ngunit sa loob-loob niya, malinaw nang may kampanya ng ginagawa laban sa kanya, hindi para ayusin ang pamilya, kundi para pahinain ang kredibilidad niya. Sa lahat ng tao sa bahay, tanging sina Ellen at Mang Rodel ang hindi nagbago. Isang umaga, nadatnan siya ni Mang Rodel sa garahe habang tahimik na nakasandal sa kotse, hawak ang folder ng ilang dokumento. "Ma'am," sabi ng driver, "pasensya na po kung nakikialam ako, pero hindi po kayo masamang tao. Huwag po kayong maniwala sa kung ano-anong nilang sinasabi." Napatingin si Almira rito. "Naririnig mo?" Napayuko ang matanda. "Kahit po ayaw naming makinig, rinig pa rin." Nang gabing iyon, si Ellen naman ang nag-abot sa kanya ng tsaa. "Ma'am Almira," mahinang sabi ng kasambahay, "huwag na po kayong magtiis kung kayo na ang unti-unting nauubos." Hindi nakasagot si Almira agad, ngulit sa unang pagkakataon, hindi na niya pinilit sabihing kaya pa niya. Lumipas pa ang ilang linggo. Patuloy siyang tahimik na nag-iipon ng kopya ng mga papeles. Patuloy rin siyang nakikipagkita kay Noel ng palihim para malinawan sa mga legal na posibleng mangyari sakaling tuluyan ng mabasag ang kasal nila. Hindi pa siya handang tuluyang bumitaw, pero hindi na rin siya papayag na mabitag ng walang depensa. Pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw, napaaga ang uwi niya minsan dahil masama ang pakiramdam niya. Tahimik ang buong bahay. Akala niya walang tao sa ground floor, ngunit habang paakyat siya sa hagdan, may narinig siyang mga boses mula sa bahagyang nakabukas na study room. Boses iyon ni Leandro. "3 araw na lang, ma," sabi nito sa mababang tono. Sinundan iyon ng malamig na boses ni Doña Celestina. Kaya dapat ngayon pa lang malinaw na ang narrative. Kailangan lumabas na unstable siya, emotional, possessive, mahirap pakisamahan. Parang may nagyalong bakal na tumarak sa sikmura ni Almira. Nandun din ang isa pang boses, si Attorney Benjo Vergara. "Kapag napatunayan natin na volatile ang behavior niya, mas madali nating mahihina ang claim niya sa moral angle," sabi nito. "Importante rin na mapapapirma natin siya sa ilang waiver bago siya makaisip ng mas matindi." Nanginginig ang mga daliri ni Almira sa hawakan ng hagdan. At pagkatapos, ang pinakamasakit na boses sa lahat, si Leandro. "Basta siguraduhin niyo lang na hindi niya madadamay ang bahay." Doon niya tuluyang nauunawaan. Hindi lang pala siya niloko bilang asawa. Pinagplanuhan din siyang linlangin bilang taong hawak sa pinakamahalagang bagay na pinundar niya sa buhay. At habang nakatayo siya doon sa dilim ng hagdanan, pinipigil ang sariling paghinga. Malinaw na sa isip ni Almira na anuman ang natitira pang pag-asa para sa kasal nila ay tuluyan nang namatay sa likod ng pintong iyon.